Sa paglubog ng araw, tila may dalang lumbay ang kulay kahel na langit sa Maynila. Naghahalo ang ingay ng mga busina at sigawan ng mga tinderong nagsasara na ng kanilang mga pwesto sa kahabaan ng Quezon Boulevard, malapit sa simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng magulong tanawin, isang babaeng nagngangalang Elena, nasa mga 40 anyos, ang mabilis na naglalakad, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Elia, isang grade 11 na estudyante. Kalalabas lang nila sa isang maliit na tindahan ng tela sa ilalim ng tulay, bit-bit ang bagong pinuting tela para sa uniforme ni Elia. Si Elena ay isang biyuda. 2 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa sa isang aksidente sa pantalan ng Maynila. Simula noon, nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay, nagtitinda ng turon, banana Q, at malamig na palamig para sa mga tricycle driver at mga trabahador sa kanilang lugar. Simple lamang ang kanilang buhay, ngunit puno ng pagmamahal. Si Elia ay isang matalino at magalang na anak, laging tumutulong sa kanyang ina bago pumasok sa eskwela. Ngunit sa hapong iyon, ang kanilang tahimik na mundo ay guguho sa isang iglap. Habang tumatawid sila sa kalsada patungo sa sakayan ng jeep, isang motorsiklo ng pulis ang biglang humarang sa kanilang daraanan. 2 pulis ang bumaba, parehong nakasimangot. Ang isa ay malaki ang katawan, maitim ang balat, at lukot ang uniforme na tinakpan pa ng itim na salamin. Ang pangalan niya ay Police Staff Sergeant Marco Salazar, kilala sa lugar bilang isang tikotong copy, na laging naghahanap ng madali ang pera sa mga lansangan. Hoy, Al! Saan kayo pupunta? Pasigaw na tanong ni Salazar. Nagulat si Elena. Paumanhin po, sir. Tatawid lang kami. Tatawid? Alam mo bang bawal tumawid dito? Ilang beses nang sinabi sa inyo na huwag kayong basta-basta tumatawid kung saan-saan. Yumuko si Elena, pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam. Wala naman pong karatula na bawal tumawid dito. Aba, puro kadahilan. Ano nang akala mo sa akin, tanga? Sarkastikong sabi ni Salazar, habang tinitingnan sila mula ulo hanggang paa. Nasaan ang DI mo? Nagsimula ng kabahan si Elia. Alam niyang bihira ang kanyang ina na makipag-usap sa pulis, lalo na sa isang taong ganito kabastos magsalita. Sir, wala naman po kaming ginagawang masama. Tumatawid lang po ang nanay ko, mahinang sabi ni Elia. Sinipat siya ni Salazar. Aba, at sumasagot ka pa? Tinuturuan mo ba ako sa trabaho ko? Ha? Huwag kang magmarunong, bata ka. Malakas niyang sabi sabay tulak sa braso ni Elia, dahilan para muntik na itong matumba. Nagsimula nang magtinginan ang mga tao. Isang magtataho sa di kalayuan ang bumulong, naku po, si Salazar na naman. Naghahanap na naman ng away. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Alam ng lahat ang reputasyon ni Salazar. Sinumang kumalaban sa kanya ay tiyak na magigipit. Nataranta si Elena at sinubukang protektahan ang kanyang anak. Sir, parang awa niyo na po, huwag niyo pong saktan ang anak ko. Wala po kaming kasalanan. Kung gusto niyo po ng GC ko, ibibigay ko, pero huwag po kayong mananakit. Ngunit ang pakiusap niya ay tila langis na lalong nagpaalab sa galit ni Salazar. Marahas niyang hinablot ang maliit na bag ni Elena, naputol ang tali nito. Kumalat sa kalsada ang laman ng bag, ang kanilang pamasahe, ang telang binili, at isang lumang cellphone na basag na ang screen. Tingnan niyo to. Tatawid na nga lang kung saan-saan, nanlalaban pa sa otoridad. Pwede ko kayong ikulong dahil dito, sigaw niya habang dinuduro-duro ang mukha ni Elena. Sir, wag po. Parang awa niyo na, umiiyak na pakiusap ni Elena. Hindi na nakatiis si Elia. Tiningnan niya ang kanyang ina na nanginginig sa takot, saka hinarap si Salazar nang may galit sa mga mata. Sir, hindi po iyan makatarungan. Walang kasalanan ang nanay ko. Kayo po ang umaabuso. Malakas ang boses ni Elia, sapat para mas maraming tao ang huminto at manood. Ang ilan ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga cellphone para mag-record. Naramdaman ni Salazar na pinagtitinginan na siya, ngunit sa halip na tumigil, lalo niyang hinawakan ng mahigpit si Elia. Walang modo kang bata ka. Matapang ka na para kalabanin ang pulis? Bitawan niyo po ang anak ko, sigaw ni Elena habang pilit na inaagaw ang kamay ni Elia. Nagsimula silang magtulakan.
Sa gitna ng kaguluhan, malakas na itinulak ni Salazar si Elena. Bumagsak ang babae sa maruming aspalto. Nagasgasan ang kanyang kamay at narumihan ang telang pinag-ipunan niya. Nanay, humagulgol si Lia. Nagsimula na ring magreklamo ang ilang mga tao. Hoy, pulis! Huwag kang bastos. Pero sinagot lang sila ni Salazar ng sigaw, manahimik kayo. Gusto niyo bang isama ko kayo sa presinto? Naging tensyonado ang paligid. Tinulungan ni Elia ang kanyang ina na tumayo, niyakap ito habang patuloy sa pag-iyak. Nanginginig si Elena sa takot at kahihiyan. Ngunit bigla, mula sa dami ng tao, isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang humakbang papalapit. Nakasuot siya ng itim na leather jacket at may hawak na helmet. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Tama na yan, Sergeant, sabi niya sa isang mahinahong boses. Pabalang na lumingon si Salazar. Sino ka? Nakikialam ka sa usapan ng pulis? Tinitigan siya ng lalaki ng diretsyo. Ang pangalan ko ay Mateo. At sa tingin ko, sobra na ang ginagawa mo. May ilang nagbulungan, teka, di ba si Kapitan Mateo yan? Yung dating sundalo na nakatira sa dulo ng kalye? Umisi si Salazar. Ah, dating sundalo. Dating, di ba? Teritoryo to ng pulis, hindi ng sundalo. Nanatiling kalmado si Mateo. Kahit kaninong teritoryo pa yan, kapag nanakit ka ng babae sa harap ng publiko, mali ka na. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Nakarecord ang lahat mula kanina. Ipinakita niya ang video mula pa noong hinablot ni Salazar ang bag ni Elena. Agad na nanigas ang mukha ni Salazar. Ngunit bago pa siya makakilos, may ilan pang mga tao na nagtaas din ng kanilang mga cellphone. Nakarecord din kami, sir. Sobra na po kayo. Sa isang sandali, nawala ng kontrol si Salazar sa sitwasyon. Tumingin siya sa paligid, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata, saka bumaling kay Mateo. Akala mo matatakot mo ako sa video na yan? Ha? Hindi kita tinatakot, kalmadong sagot ni Mateo. Ipinapakita ko lang kung sino talaga ang may kasalanan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Elia, maputla ang kanyang mukha. Sir, uuwi na po kami, sabi niya sa basag na boses. Tumingin si Lia kay Mateo na puno ng pag-asa, tila isang tagapagtanggol na dumating sa gitna ng kawalang katarungan. Ngunit bago pa humupa ang tensyon, sinubukan ni Salazar na agawin ang cellphone ni Mateo. Mabilis si Mateo. Umatras siya ng bahagya, at sa isang mabilis na kilos, sinalag niya ang kamay ni Salazar. Isang malakas na tunog ang narinig. Nawala ng balanse si Salazar at muntik ng matumba. Naghiyawan ng mahina ang mga tao. Ayan, buti nga sa kanya, sabi ng isang lalaki sa likuran. Nanatiling kalmado si Mateo. Ayaw kong makipag-away. Pero kung magpapatuloy ka sa pagiging abusado, ay re-report kita sa Internal Affairs Service. Tinitigan siya ni Salazar ng masama, ngunit ngayon may pag-aalinlangan na sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong tulad ni Mateo, sa araw na iyon, isang taong hindi lang matapang, kundi may alam din sa batas at may hawak na ebidensya. Ngunit masyadong malaki ang kanyang ego para basta na lang umatras. Sige, malamig niyang sabi. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang motor, pinaandar ito, at umalis na may nagbabagang galit sa mukha. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, sumigaw pa siya, akala niyo ligtas na kayo, ha? Magtutuos pa tayo. Nagsimulang maglapitan ang mga tao kay Elena para aluin siya. Ang ilan ay tumulong na pulutin ang kanyang mga gamit. Ale, pasensya na po kayo. Na-video ko po lahat. Pwedeng maging ebidensya yan, sabi ng magtataho na kanina pa nanonood. Tumango lang si Elena, namamaga pa rin ang kanyang mga mata. Niyakap ni Elia ang kanyang ina. Lumapit si Mateo at tinapik ang balikat ni Elia. Huminahon muna kayo. Tutulungan ko kayong ayusin ito sa presinto. Huwag kayong matakot. Sa likod ng tensyon, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Papatak-patak lang, ngunit malamig. Sa gitna ng kulog at ng nagbabalik na ingay ng Quiapo, ang puso ni Elena ay patuloy na kumakabog, sa pagitan ng takot at hindi makapaniwala sa nangyari.
Hindi niya alam na ang insidente sa hapong iyon ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. Isang kwentong yayanig sa buong lungsod at magbubukas sa tunay na kulay ng isang pulis na matagal nang hindi nagagalaw ng batas. Lalong lumakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na bumalot sa maliit na eskinita kung saan nakatira sina Elena at Leah. Sa kanilang simpleng bahay na yari sa kahoy, nakaupo si Elena sa isang silyang kawayan, namamaga pa rin ang mga mata. Si Leah naman ay naghahanda ng maligamam na tubig para sa ina. Nay, kumain na po kayo. Nagprito na po ako ng itlog. Umiling si Elena. Mamaya na, anak. Hindi pa mapakali ang sikmura ko. Iniisip ko pa rin yung nangyari kanina. Malungkot na tiningnan ni Leah ang ina. Huwag na po kayong matakot, Nay. Nandyan naman si Kuya Mateo para tumulong. Sigurado akong mapaparusahan yung pulis na iyon. Huminga ng malalim si Elena. Anak, sa mundong ito, tayong mga maliliit ang laging talo. Minsan, hindi sapat na nasa tama ka. Tinitigan ni Leah ang kanyang ina. Pero hindi tayo pwedeng manahimik, Nay. Kung mananahimik tayo, lalong magiging abusado ang mga taong tulad ni Salazar. Napatingin si Elena sa kanyang anak, nakaramdam ng pag-aalala at paghanga. Lumaki si Leah na isang batang matapang at may malinis na puso, isang refleksyon ng kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang bili ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Kahit mahirap ang buhay, manatili kang tapat at huwag kang yuyuko sa kawalang katarungan. Muling umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Sa labas, isang motor ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya, may marahang kumatok sa pinto. Agad na binuksan ni Leah ang pinto at nakita si Mateo. May dala itong payong at isang plastic folder. Magandang gabi, Aling Elena. Pasensya na kung naabala ko kayo. Medyo kinakabahang tumayo si Elena. Ay, Sir Mateo, tuloy po kayo. Maraming salamat po sa tulong niyo kanina. Umupo si Mateo sa simpleng upuan. Hindi ko po pwedeng palampasin yun, Ale. Ang ginawa ni Staff Sergeant Salazar ay labag sa batas. Inireport ko na po siya sa Internal Affairs Service kaninang hapon, kasama ang mga video at testimonya ng mga taga-palengke. Gumaan ang pakiramdam ni Leah. Salamat po, sir. Pero sigurado po bang aksyonan yung report? Dahan-dahang tumango si Mateo. Tiyak na imbestigahan nila, lalo na't viral na. Kaninang gabi, kumalat na sa social media yung video. Marami ang nagalit. Nagsisimula na ring mag-imbestiga ang media. Nagulat si Elena. Viral. Ibig sabihin, alam na po ng lahat. Opo, sagot ni Mateo. Marami ang nakikisimpatya. Pero kailangan nyo pa ring mag-ingat. Ang mga taong tulad ni Salazar, hindi basta-basta sumusuko. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panandaliang katahimikan. Hinawakan ni Leah ng mahigpit ang kamay ng ina. Kung sakaling bumalik siya, nakausap ko na ang ilang mga residente at ang barangay captain. Huwag kayong matakot. Kung may mangyari, tawagan niyo lang ako kaagad, matatag na sabi ni Mateo. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na si Mateo. Bago umalis, tiningnan niya si Elena ng may paggalang. Hinahangaan ko po ang tapang ninyo na labanan ang inhustisya. Malaking bagay po iyon. Minsan, nakakatakot talagang ipaglaban ang tama, pero kung hahayaan natin, magiging normal na lang ang mali. Yumuko si Elena, may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Sana nga po ay may hustisya talaga. Kinabukasan, iba na ang sa Quiapo. Lahat ay pinag-uusapan ang video na kumalat sa social media, pulis, nanakit ng mag-ina higit na ng kalsada. Malinaw na ipinapakita sa video ang mukha ni Salazar, habang itinutulak si Elena at sinisigawan si Leah. Sa comment section, libo-libo ang nagpahayag ng galit. Nakahiya! Anong klaseng pulis yan? Dapat sibakin sa serbisyo. Saludo sa mga mamamayang nagvideo. Ilang lokal na reporter ang dumating sa lugar para interbyuhin ang mga tindero at mga saksi. Biglang naging kilala ang pangalan ni Elena. Ngunit para sa kanya, ang atensyong iyon ay hindi karangalan, kundi isang bagong takot.
Tanghali, 2 pulis na nakauniporme ang dumating sa kanilang bahay. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga opisyal mula sa V. Ginang Elena, kukuha lang po kami ng inyong salaysay. Huwag po kayong mag-alala, standard procedure lang po ito, sabi ng isa sa kanila ng may kabaitan. Kasama si Mateo, ibinigay ni Elena ang kanyang testimonya. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pag-akusa sa kanya ni Salazar, hanggang sa paghampas sa kanyang bag at pagbagsak niya sa kalsada. Kinuha rin ang salaysay ni Lia. Seryosong nag-notes ang isang opisyal. Maraming salamat po, Ginang Elena. Marami na po kaming ebidensya. Malinaw din po ang mga video mula sa mga residente. Kung mapatunayan, mahaharap po sa mabigat na parusa ang sangkot na pulis. Yumuko si Elena. Gusto ko lang po ng katarungan, sir. Hindi ko po ginusto na maging viral o sumikat. Umiti ang opisyal. Naiintindihan po namin. Hinahangaan po namin ang tapang ninyong mag-report. Bihira po ang ganito. Pagkaalis nila, tiningnan ni Mateo si Elena. Ngayon, maghihintay na lang tayo sa resulta ng investigasyon. Pero sigurado akong susubukan ni Salazar na pagtakpan ang ginawa niya. Ganoon po ba siya kalakas, sir? May mga koneksyon siya sa itaas. Pero huwag kang mag-alala, kung malakas ang ebidensya, wala siyang takas. Lumipas ang ilang araw at tila bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi na nahimik si Salazar. Isang gabi, bandang 10:00, habang isinasara ni Elena ang kanilang bintana, narinig niya ang paghinto ng isang motor sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip at biglang kumabog ang kanyang dibdib. 2 lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa labas ng kanilang bakod. Ang isa ay nakasuot ng full-face helmet. Ang isa naman ay nagsisindi ng sigarilyo. Nakilala ni Elena ang boses nito kahit malayo. Boses iyon ni Salazar. Dalian nyo. Bigyan lang natin ng babala. Para bukas, matauhan na yan. Nataranta si Elena. Mabilis niyang pinatay ang ilaw sa sala at tumakbo sa kwarto ni Lia. Anak, gising. Bilis. May mga tao sa labas. Si Lia, na inaantok pa, ay sumunod sa ina at nagtago sila sa likod ng aparador. Narinig nila ang malalakas na katok. Ilse. 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 Aling Elena. Lumabas ka, umalinggaw ang boses ni Salazar. Akala mo matutuwa ako sa ginawa mong pagpapahiya sa akin sa internet. Niyakap ni Lia ang ina. Tumulo ang kanyang mga luha ng walang tunog. Bigla, may mga yabag na narinig mula sa kanto ng eskinita. Isang boses ng lalaki ang sumigaw, "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan?" Boses iyon ni Mateo. Tila madalas na siyang nagpapatrolya sa gabi sa kanilang lugar, simula nang malaman niya ang banta ni Salazar. Nagulat na lumingon si Salazar. Ikaw na naman. Mabilis na lumapit si Mateo, may hawak na malaking flashlight. Gabi na, nanggugulo ka pa sa bahay ng may bahay? Disturbing the peace yan. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Sinubukan ni Salazar na pagtakpan ang kanyang intensyon. Gusto ko lang sanang makipag-usap ng maayos. Bakit ka ba nakikialam? Lumapit si Mateo. Makipag-usap. Hating gabi, may kasama kang 2 mukhang siga. Hindi yan pakikipag-usap. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng ingay ay nagsimula ng lumabas ng kanilang mga bahay. Ang ilan ay naglabas na naman ng cellphone para mag-record. Nalaman ni Salazar na dehado na naman siya. Sa huli, umatras siya, ngunit bago umalis ay tiningnan niya si Mateo nang may matinding galit. Sige, panalo ka ngayon. Pero huwag kang magsaya. Umalis sila, iniwan ang amoy ng sigarilyo sa hangin. Hinarap ni Mateo si Elena na lumabas ng bahay, maputla ang mukha. Ale, kalma lang po. Nakareport na po ito sa barangay at sa pinakamalapit na presinto. Bukas, magpa-file tayo ng karagdagang reklamo. Humikbi si Elena. Natatakot po ako, sir. Baka totohanin niya ang paghihiganti niya. Tinitigan siya ni Mateo. Kaya nga siya nanggugulo ng ganito ay dahil natatakot siya. Ibig sabihin, nasa tama tayong landas. Tumingin si Lia kay Mateo, nangingilid ang luha.
Sir Mateo, salamat po ulit sa pagligtas sa amin. Ngumiti lang si Mateo. Ginagawa ko lang ang dapat gawin ng sinuman. Kinabukasan, lalong umingay ang balita. Kumalat din ang bagong video ng pagpunta ni Salazar sa bahay ni na Elena. Ngayon, hindi na lang mga taga-Maynila ang nakakaalam, kundi ang buong bansa na. Ang headline sa Oknum diti Pulis diti na nakit diti mag-ina, binulabog lidengs tahanan ng biktima si hating gabi. Mabilis na umaksyon ang Camp Crame. Ipinatawag si Salazar para sa investigasyon at pansamantalang sinuspinde sa serbisyo. Sa social media, libo-libo ang nanawagan na tanggalin na siya ng tuluyan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bagong plano si Salazar. Pakiramdam niya ay nayurakan ang kanyang pagkatao ng isang mahirap na biyuda at isang dating sundalo. At ang galit na iyon ay hindi pa tapos. Nakaupo si Elena sa beranda ng kanilang bahay nang hapong iyon, pinagmamasdan ang kulay kahel na langit. Sa loob niya, may halong ginhawa at takot. Alam niyang hindi pa tapos ang bagyo, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Lumapit si Elia, may dalang mainit na tsaa. Nay, tingnan niyo po. Ang daming nagpapadala ng suporta sa social media. Sabi nila, inspirasyon daw kayo. Maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik, anak. Pero kung ang nangyaring ito ay magbibigay ng lakas ng loob sa iba na lumaban sa inhustisya, sana nga may mabuting maidulot. Tumango si Elia. Pangako, Nay. Hindi na po ako matatakot kapag may nakikita akong inaapi. Marahang umihip ang hangin, ginagalaw ang kortina sa kanilang bintana. Mula sa malayo, narinig ang tawag para sa pagdarasal ng Maghrib, kasabay ng panandali ang kapayapaan, matapos ang unang unos. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng katahimikan, inihahanda na ni Salazar ang kanyang susunod na hakbang, isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa mga banta sa dilim. 3 araw na ang lumipas mula nang masuspinde si Salazar. Sa media, mainit pa ring pinag-uusapan ang kanyang kaso. Sa loob niya, lalong nag-aalab ang galit. Pakiramdam niya ay ipinahiya siya ng isang mahirap na babae at isang retiradong sundalo. Sa kanyang inuupahang bahay sa Tondo, puno ng puot niyang tiningnan ang screen ng kanyang cellphone. Balita, komento, at memes tungkol sa kanya ang bumaha sa internet. Mayroon pang video na ginagaya ang paraan ng kanyang pagsasalita noong sinisigawan niya si Elena. Mga walang kwentang netizen, sigaw niya sabay suntok sa mesa. Sa isang sulok, isang lalaking nakaitim na t-shirt ang kaswal na nagsisindi ng sigarilyo. Ang pangalan niya ay Rico, isang matagal na niyang kaibigan na kilala sa mga maruruming gawain. Pre, kung gusto mong gumanti, may paraan ako, mahinang sabi ni Rico. Hindi sa suntukan, kundi sa paraang mawawala ng tiwala sa kanya ang mga tao. Tiningnan siya ni Salazar ng masama. Anong ibig mong sabihin? Gawa tayo ng bagong kwento. Sabihin nating nagpapapansin lang yung babae. May kilala ka namang reporter, di ba? Natahimik si Salazar. Maganda ang ideyang iyon. Alam niyang sa mundo ng social media, kayang-kayang baguhin ang pananaw ng tao. Kung maibabaliktad niya ang kwento, baka malinis pa ang pangalan niya. Sige, sabi niya. Pero siguraduhin mong pulido. Gusto kong pagsisihan niya na kinalaban niya ako. Samantala, sa kanilang maliit na bahay, sinubukan ni Elena na mamuhay ng normal. Binuksan niyang muli ang kanyang karinderya, kahit marami sa mga dumadaan ay gusto lang makita ang iinang nag-viral. May mga bagong customer na bumibili habang nagbubulungan. Ale, saludo po ako sa inyo. Ang tapang niyo pong kalabanin yung pulis. Salamat, iho. Gusto ko lang naman ng katotohanan. Ngunit hindi lahat ay mabait. Mayroon ding mga mapanira. Sus, nagpapapansin lang yan. Sigurado binayaran ng media, sabi ng isang kapitbahay na naiinggit. Nag-init ang ulo ni Elia nang marinig iyon. Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Biktima po ang nanay ko. Pero pinigilan ni Elena ang anak. Hayaan mo na, anak. Ang katotohanan hindi kailangang isigaw. Panahon ang magpapatunay niyan. Ilang araw ang lumipas, isang bagong balita ang lumabas sa isang online news site. Viral dene mag-ina, peke pala kwento, formal de reklamo isasampa ng pulis.
Ang artikulo ay naglalaman ng isang baluktot na naratibo na sinasabing sinadya ni Elena na galitin si Salazar para mag-viral. Pinalabas pa na edited ang video. Nanginginig na binasa ni Ilaya ang balita. Nay, paninira po ito. Tiningnan ni Elena ang cellphone, namumutla. Diyos ko po. Sino ang gumawa nito? Dumating si Mateo hindi nagtagal. Nabasa na rin niya ang balita. Inaasahan ko na ito. Gawa-gawa ito ni Salazar, sabi niya. Gusto niyang ibalik sa atin ang sisi. Pero paano po yan, sir? Natatarantang tanong ni Lia. Marami na pong naniniwala. Tingnan niyo po ang mga komento. Kalmadong tiningnan sila ni Mateo. Huwag kayong mag-alala. Mag-ipon pa tayo ng ebidensya. Hawak ko ang recording noong gabi na pinuntahan niya kayo dito. Sapat na iyon para ipakita kung sino talaga ang may sala. Ngunit hindi doon natapos ang atake. Makalipas ang 2 araw, may nagdikit ng isang sulat sa kanilang gate. Tigilan AAC Dens, pagpapanggap mong biktima, kung hindi, magpaalam si anak. Nanginginig na binasa ni Elena ang sulat. Sir Mateo, tinatakot na nila si Lea. Agad na kumilos si Mateo. Simula ngayong gabi, ako at ang mga taga-barangay ang magroronda dito. Nakausap ko na rin ang ibang pulis sa presinto para magbantay. Umiyak si Elia. Bakit po ganito kalakas ang masasamang tao, sir? Marahang tiningnan siya ni Mateo. Dahil madalas, takot ang mga mabubuting tao. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng kinalaban. Samantala, sa Camp Crame, lalong lumalim ang investigasyon kay Salazar. Maraming saksi ang nagbigay ng testimonya laban sa kanya. Si Police Major Santos, ang hepeng humahawak sa kaso, ay seryosong tiningnan ang mga ulat. Matagal na niyang naririnig ang masamang reputasyon ni Salazar, pangungotong, pananakot, at pakikipag-alyansa sa mga abusadong negosyante. Kung totoo ang lahat ng ebidensyang ito, sabi ni Santos sa kanyang assistant, sisiguraduhin kong hindi lang siya masususpinde, kundi matatanggal sa serbisyo. Ngunit may backer si Salazar, isang mataas na opisyal na tumulong sa kanya noon. Pinaalalahanan ng opisyal na ito si Santos sa isang text message, huwag mong masyadong gipitin si Salazar. Malakas ang koneksyon niyan. Huminga lang ng malalim si Major Santos. Alam niyang mahirap kalabanin ang sistema, ngunit hindi matanggap ng kanyang konsensya ang kawalang katarungan. Kung nabibili ang batas, bulong niya, hayaan nating ang taong bayan ang magmulat sa mundo. Sa araw ding iyon, dinala ni Mateo sina Elena at Lea sa tanggapan ng Public Attorney's Office. Sinalubong sila ni Atty. Clara David, isang batang abogada na puno ng idealismo. Nabasa ko na po ang kaso ninyo, sabi ni Atty. David. Handa po kaming tumulong. Huwag po kayong matakot, ginang Elena. Hindi lang po ito tungkol sa inyo, kundi sa marami pang maliliit na tao na inaapi. Tumingin si Elena kay Atty. David nang may pag-asa. Gusto ko lang pong malinis ang pangalan ko, attorney. At para hindi na matakot ang anak ko. Ngumiti si Atty. David. Iyan po ang ipaglalaban natin. Gumawa sila ng pangalawang opisyal na reklamo, paninirang puri at pagbabanta laban kay Elena. Kinausap din ng ang ilang malalaking media outlets para maglabas ng tamang balita. Gumaan ang pakiramdam ni Mateo. Ngayon, nagsisimula ng maging patas ang laban. Ngunit kinagabihan, may nangyari. Bandang 11:00, habang umaambon, isang motor ang mabilis na dumaan sa harap ng bahay ni na Elena at naghagis ng malaking bato sa kanilang bintana. Nagkalaglagan ang basag na salamin. Napasigaw si Lea sa gulat. Ne, may bumatong. Agad na dumating si Mateo at ang mga nagroronda. Ngunit nakatakas na ang salarin. Sa bato, may nakataling papel na may sulat kamay, kung hindi iatrasin din kaso, dahil susunod, hindi bato. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Sir Mateo, hanggang kailan po ba ito? Tumingin si Mateo sa kalsada. Hanggang sa manalo ang katotohanan, Ale. Pero sa ngayon, sisiguraduhin ko munang ligtas kayo. Kinabukasan, inilipat muna ni Mateo sina Elena at Lea sa bahay ng isang kamag-anak sa Cavite. Ako na po ang bahala dito.
Magtiwala lang po kayo sa akin, sabi niya. Hinawakan siya ni Elena ng mahigpit. Sir Mateo, kung hindi po dahil sa inyo, baka sumuko na kami. Umiti lang si Mateo. Ginagawa ko lang po ang dapat gawin ng tao para sa kapwa niya. Sa araw ding iyon, muling ipinatawag si Salazar sa Camp Crame. Hindi niya alam na si Major Santos ay lihim ng nakikipag-ugnayan sa si at dala na ang lahat ng bagong ebidensya, kasama ang video ng pananakot at ang sulat ng pagbabanta. Nang umupo si Salazar sa interrogation room, ramdam ang tensyon. Isa-isang binuksan ni Major Santos ang mga video file. Ikaw ito, di ba? Tanong niya. Natahimik si Salazar, namumula ang mukha. Ito yung gabi na pinuntahan mo ang bahay ng biktima. At ito ang recording ng mga residente noong nagbanta ka. Sinubukan ni Salazar na ipagtanggol ang sarili. Paninira lang po yan, sir. Gusto ko lang pong magklaro. Magklaro? Hating gabi, may kasamang 2 preman? Natahimik ang kwarto. Sumandal si Major Santos sa kanyang upuan. Hindi mo lang ipinahiya ang institusyon, Salazar. Naging kahihiyan ka sa unipormeng ito. Sa unang pagkakataon, hindi na nakapagsalita si Salazar. Alam niyang wala na siyang kontrol sa mga ebidensya. Samantala, sa Cavite, binuksan ni Elia ang kanyang cellphone. Sa social media, may bagong balita, Oknum diti Police Devi sangkot devi pananakit, nakatakdang si Bakin F. Serbisyo. Ang comment section ay puno ng suporta. Salamat sa Diyos! Mananalo rin ang hustisya. Saludo kay Ginang Elena at sa mga kapitbahay na matatapang. Tiningnan ni Elia ang ina habang nakangiti. Nay, tingnan niyo po. Nagsisimula ng malaman ng mga tao ang totoo. Napaluha si Elena. Sa wakas. Ngunit si Mateo, nakararating lang, ay mukha pa ring seryoso. Huwag muna tayong pakampante. Hindi pa tapos ang proseso, pero nasa tamang direksyon na tayo. Tiningnan niya si Elia. Alam mo, anak, minsan, kailangan munang masaktan ang mabubuting tao bago sila paniwalaan. Pero yung sugat na iyon ang nagpapatatag sa atin. Tumango si Elia. Naiintindihan ko po, sir. Nang hapong iyon, habang papalubog ang araw, pinanood ni Elena ang langit mula sa bintana. Mayroon pa ring tensyon, ngunit mayroon na ring pag-asa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya natatakot. At sa isang lugar, sa loob ng tahimik na opisina sa Camp Crame, mag-isang nakaupo si Salazar, tinititigan ang desisyon na nasa harap niya. Guilty of grave misconduct. Ngunit sa loob niya, ang galit ay hindi pa rin humuhupa. 2 linggo na ang lumipas mula ng hatulan ng PPS si Staff Sergeant Salazar. Kumalat ang balita sa buong bansa. Opisyal na siyang tinanggal sa serbisyo, dismissed with dishonor, dahil sa matinding paglabag, pananakit, pananakot sa sibilyan at pagdudungis sa pangalan ng institusyon. Para kay Elena, ang balitang iyon ay hindi lang tagumpay. Ito ay parang isang malaking bato na sa wakas ay naalis sa kanyang dibdib. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Maaaring naniwala na ang mundo sa katotohanan, ngunit ang kapanatagan ay hindi pa lubusang bumabalik. Isang umaga, nakaupo si Elena sa beranda ng bahay ng kanyang kamag-anak sa Cavite. Pinagmamasdan niya ang puno ng mangga habang humihigop ng mainit na tsaa. Katabi niya si Elia, nag-aaral para sa kanilang exam. Nay, mahinang sabi ni Elia. Kapag tapos na po lahat ng ito, babalik po ba kayo sa pagtitinda? Bahagyang umiti si Elena. Naman, anak. Kailangang magpatuloy ang buhay. Ayaw kong habang buhay na maalala ako dahil sa masamang nangyari. Gusto kong makilala ako dahil sa masarap kong turon. Sabay silang napatawa sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, dumating si Mateo na may seryosong mukha. Kagagaling lang niya ng Maynila. Ale, may masama akong balita, sabi niya. Nakatakas si Salazar sa kustodya nila. Namutla si Elena. Nakatakas? Paano po nangyari yun? Dapat sana ay dadalhin siya sa pambansang kulungan, pero 2 gabi na ang nakalipas, hindi na siya nagpakita. Pinaghahanap na siya ngayon. Tiningnan ni Elia si Mateo, nanginginig ang boses. Sir, ibig sabihin.
Pwede siyang pumunta dito. Umiling si Mateo. Hindi natin alam. Pero nakausap ko na ang mga pulis dito. Babantayan nila ang bahay na ito. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Lia. Diyos ko po, kailan ba ito matatapos? Nang gabing iyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tila umiiyak ang langit para sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Nakaupo si Mateo sa isang poso sa harap ng bahay, may hawak na radyo. Dalawang tanod ang nagbabantay sa magkabilang dulo ng kalye. Bandang 11:00, isang motor ang narinig mula sa malayo. Maingay ang tambutso nito, iba sa mga motor ng mga residente. Tumayo si Mateo. Hindi motor ng taga rito yan, bulong niya. Huminto ang motor mga 50 metro mula sa bahay. Dalawang lalaki ang bumaba. Ang isa ay nakaitim na jacket at helmet. Tinitigan ito ni Mateo. Kilala niya ang tindig na iyon. Mateo, sigaw ni Salazar sa gitna ng ulan. Lumabas ka dyan. Huwag kang magtago sa likod ng mga babae. Nagsimulang lumabas ang mga residente. May dalang flashlight, ang ilan ay nagre-record. Ngunit pinigilan sila ni Mateo. Huwag kayong lalapit. Ako ang bahala dito. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Salazar, na nakatayo sa gitna ng maputik na kalsada. Tama na yan, Salazar, mahinahon niyang sabi. Ikaw na mismo ang sumira sa sarili mo. Umuwi ka na. Sumuko ka na. Mapaklang tumawa si Salazar. Akala mo mabubuhay ako na parang pulubi matapos akong hiyain ng lahat. Dahil sa babaeng yan, nasira ang buhay ko. Tiningnan siya ni Mateo. Nasira ang buhay mo dahil sa sarili mong kasakiman. Itinaas ni Salazar ang kanyang kamay, ipinakita ang isang baril. Kung babagsak ako, hindi ako mag-isang babagsak. Nagsigawan ang mga tao. May baril siya. Nanatiling kalmado si Mateo, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa kamay ni Salazar. Huwag kang gagawa ng katangahan, Salazar. Alam mo ang kahihinatnan niyan. Ngunit wala na sa sarili si Salazar. 2 beses siyang nagpaputok sa ere. Umalingaw-ngaw ang tunog sa gitna ng ulan. Nagsitakbuhan ang mga tao pabalik sa kanilang mga bahay. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Salazar, ibaba mo ang baril mo. Hindi ito ang paraan. Manahimik ka. Itinutok ni Salazar ang baril sa dibdib ni Mateo. Akala mo bayani ka? Ha? Ikaw ang dahilan kung bakit ako natalo. Tila huminto ang oras. Tanging tunog ng ulan at kulog ang naririnig. Hindi gumalaw si Mateo. Kung babarilin mo ako, sige. Pero hindi niyan mababago ang katotohanan. Alam na ng lahat kung sino ka. Naggitngit ang mga ngipin ni Salazar, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit bago niya makalab ang gatilyo, biglang umalinggaw ang sirena ng pulis mula sa kanto. 2 patrol car ang dumating, tinutok ang kanilang mga ilaw sa kanila. Ilang armadong pulis ang lumabas. Staff Sergeant Salazar, ibaba mo ang armas. Nataranta si Salazar. Tumingin siya sa mga pulis, tapos kay Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Mateo. Sinipa niya ang kamay ni Salazar, tumalsik ang baril at bumagsak sa putik. Agad na sumugod ang mga pulis at dinakma si Salazar. Patuloy ang buhos ng ulan habang pinupusasan si Salazar. Tiningnan niya si Mateo sa huling pagkakataon nang may matinding galit. Akala mo tapos na to, bulong niya. Sumagot si Mateo. Salazar. Tapos na. Kinabukasan, laman ng lahat ng balita sa telebisyon ang nangyari. Tumakas din di Oknum Police, nahuli matapos magwala si isang subdibisyon. Ipinakita sa video ng mga residente ang mga huling sandali ng paghuli. Si Mateo, na nakatayo sa gitna ng ulan, ay naging simbolo ng katapangan ng ordinaryong mamamayan. Sa bahay ng kanyang kamag-anak, pinanood ni Elena ang balita habang umiiyak. Tapos na talaga, anak. Niyakap ni Elia ang ina. Hindi na po kayo kailangang matakot, Nay. Dumating ang mga reporter, ngunit sa pagkakataong ito, kalmadong hinarap sila ni Elena. Isa lang po akong ordinaryong ina na gustong mamuhay ng tahimik, sabi niya sa harap ng kamera. Pero kung ang ibig sabihin ng pananahimik ay hahayaan nating masaktan ang iba, lahat po tayo ay mali.
Naging viral ang kanyang sinabi. Marami ang nag-share nito gamit ang hashtag na katarungan para kay Elena. Makalipas ang 2 buwan, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Hinatulan si Salazar ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa illegal possession of firearms at pagbabanta sa mga sibilyan. Naging kilala sina Elena at Leah hindi dahil sa pagiging biktima, kundi dahil sa kanilang katapangan. Muling nagbukas ang karinderya ni Elena. Ang mga taong dumarating ay hindi na para makitsismis, kundi para magbigay ng suporta. Ale, 2 turon po. Ang galing niyo po. Naging inspirasyon kayo sa marami. Umingiti si Elena. Salamat, iho. Sana lahat tayo ay may matutunan sa nangyari. Nag-focus muli si Leah sa kanyang pag-aaral. Madalas siyang maimbitahan sa mga youth forum para magbahagi tungkol sa katapangan at kahalagahan ng pagsasalita para sa tama. Isang hapon, dumating muli si Mateo. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt. Umupo siya sa harap ng karinderya, kumakain ng banana Q. Lumalakas na ang negosyo niyo, Ale, sabi niya. Lahat po ito dahil sa tulong ninyo, Sir Mateo, sagot ni Elena. Umiling si Mateo. Kaunti lang ang naitulong ko. Kayo po ang matapang. At si Leah, napakagaling na bata. Ngumiti si Leah. Sir Mateo, kung wala po kayo, hindi po namin alam ang gagawin namin noon. Tiningnan sila ni Mateo. Minsan, pinipili ng Diyos ang mga simpleng tao para ipakita ang kahulugan ng tunay na tapang. At pinatunayan niyo iyon. Mainit ang hapon na iyon. Muling umambon, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ito'y tila isang pagtatapos sa isang mahabang kwento, hinuhugasan ang mga sugat ng nakaraan. Tumingala si Elena sa langit na unti-unting lumiliwanag. Sa wakas, tapos na. Tumango si Mateo. Opo, Ale. Pero sana, hindi ito ang katapusan, kundi simula ng pagbabago. Ilang buwan ang lumipas, ang pangalan ni Elena ay ginamit ng isang AIS para sa isang programa na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga ordinaryong mamamayan na nakakaranas ng inhustisya. Tinawag nila itong Proyektong Elena. Madalas na sumasama si Leah para magbigay ng inspirasyon sa ibang mga kabataan. Sa isang huling panayam sa GE, simple lang ang sinabi ni Elena, akala ko dati, imposible kalabanin ang makapangyarihan. Pero napatunayan ko na kapag tapat ka at kasama mo ang mabubuting tao, darating ang hustisya. Maaaring mabagal pero tiyak na darating. Ang kanyang mukha ay may ngiti, payapa ang kanyang mga mata. At sa lahat ng nanonood sa kanya ng gabing iyon, napangiti si Mateo sa kanyang bahay.